Si Pilo, ang batang may pakpak. Isang araw sa bayang tahimik at mapayapa, may batang lalaki na ang pangalan ay Pilo. Pero si Pilo ay hindi tulad ng ibang bata. Siya ay ipinanganak na may maliliit na pakpak sa likod. Hindi ito gawa sa papel o tela, tunay na pakpak, na parang sa isang ibon. Siguro isa akong anghel, sabi ni Pilo habang masayang tumatakbo sa ilalim ng araw. Ngunit kahit anong talon niya, hindi siya kailanman umaangat. Pinagtawanan siya ng ibang bata. Haha, may pakpak pero hindi naman lumilipad. Tukso nila. Masakit man, ngingiti lang si Pilo. Baka hindi pa ngayon, bulong niya sa sarili. Araw-araw siyang nag-eensayo, lumulundag, pumapadyak, at paulit-ulit na kumakampay ng kanyang pakpak. Lumipas ang maraming linggo. Dumating ang pista sa baryo. Masaya ang lahat, may paligsahan, kantahan, at laro. Tumakbo ang mga bata patungo sa ilog para maglaro. Biglang, splash! Nahulog si Lita, ang bunsong kapatid ni Mang Isko, sa ilog. Mabilis ang agos at hindi siya marunong lumangoy. Nako! Tulong! Sigaw ng mga bata. Walang makalapit, lahat ay takot. Lahat, maliban kay Pilo. Hindi siya nag-isip. Kumampay siya ng pakpak, tumakbo, at biglang naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba. Magaan siya. Lumilipad siya. Parang kinarga siya ng hangin. Bumulusok siya sa ere, dumapo sa gitna ng ilog, at agad na inabot si Lita. Hawak sa kanyang braso, pinampis niya ang tubig gamit ang kanyang pakpak, hanggang sa makarating silang ligtas sa pampang. Tahimik ang lahat. Tapos, sabay-sabay silang pumalakpak. Si Pilu. Bayani. Bayani si Pilu. Mula noon, hindi na siya tinawag na kakaiba. Siya na ngayon ang batang may pakpak ng kabutihan. At si Pilu, patuloy siyang lumilipad. Hindi para ipagyabang ang kanyang pakpak, kundi para gamitin ito sa paggawa ng mabuti, isang lipad sa isang ngiti, isang lipad sa isang tulong. Aral ng kwento. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakaibang katangian. Minsan, hindi ito agad naiintindihan ng iba. Pero kung magtitiwala tayo sa sarili, magsisikap, at gagamitin ang ating talento para sa kabutihan, tayo rin ay maaaring maging bayani.